So eto na nga mga sangkay, nagiging usap-usapan po ngayon sa international media itong patungkol po sa zombie virus. Nako mga sangkay, ito po kasi ang kinakatakutan ngayon ng mga scientist at bakit po ito na balita na naman? Hello guys, what's up po? Kamusta po kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Siyempre, shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito kasi yan, mga sangkay. Ito po, pinag-uusapan po ngayon itong tinatawag na zombie virus. Ayan. Scientists sound alarm for potential outbreak of zombie virus. So, naaalarma daw po yung mga scientist ngayon, mga sangkay, tungkol po dito. So, bakit kaya? Ano ba ang mayroon, mga sangkay? Talagang mayroon na po neto, mga sangkay? Pag-usapan natin yan, pero bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. At ito, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit sa mga nanonood po sa YouTube. Sa Facebook. Habang kayo nanonood, mga sangkay, may makikita po kayong tatlong tuldok bandang itaas. Okay, check nyo na lamang. Tatlong tuldok bandang itaas. So, ito pong nakikita nyo ay sample picture or sample video lamang. So, gawin nyo po ito ng aktual sa mismong pinapanood nyo. I-click nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas sa video na to. Then may lalabas po na show more. Pindutin nyo po yung show more or yung plus. So, ganun lang mga sangkay, okay? I hope na nasundan at nagawa nyo po yan ngayon. Okay ba? So, ito na nga. Tingnan na po natin itong balita. Kasi mismo ako interesado dito. Ayan po, scientists sound alarm. Ibig sabihin na alarma daw po sila sa potential daw po na outbreak nitong sinasabing zombie virus. At maging dito mga sangkay sa balitang ito, ayan o, 48,000-year-old zombie virus to trigger sa panibagong mas delikadong pandemic. So, knowing pa ng mga sangkay na ito ay pinag-uusapan po dito itong zombie, we know kung ano po ang mayroon sa zombie, no? Hindi po tayo mangmang kung ano yan, mga sangkay. So, tingnan po natin kung ano nga bang pinanguhugutan dito nito mga scientists. 4 years ago, we witnessed the horrors of what one virus could instill on humans. The coronavirus halted the entire world, mercilessly claiming thousands of lives. It took massive global measures to contain it. Vaccines were developed rapidly to halt its spread. And still, the world is reeling from the lingering effects of COVID-19. Now, that was the story of just one virus, and its fatality rate was not more than 4%. Now, what would happen if the world faces an even deadlier strain of unknown virus? Or worse, many more such viruses that lie hidden deep within the permafrost. Permafrost is a permanently frozen layer on or under the Earth's surface. Okay. Para mas magets ng lahat mga sangkay, ito pong sinasabi nilang zombie virus, napag-usapan na po ito natin dati pa, na nasa ilalim nga po nitong mga yelo. Ngayon, mga sangkay, itong mga scientists, sa sobra nilang curious, kasi nga po natutunaw na po yung mga yelo ngayon dahil nga po sa global warming, ang ginawa po nila mga sangkay, hinukay po nila yung mga nasa ilalim. Then may mga nakita po sila doon na kung ano-anong mga hayop na dati pa, ilang libong taon nang nakaraan, na may ito na po yun, mga sangkay, itong tinatawag na zombie. Ang ginawa nila, tinitingnan po nila itong potential, sinasabi po nila na pwedeng makagamot. Kaya nga lang, imbis na makagamot, mas delikado pa po ito, baka magkaroon po ng zombie virus. Ito po yung kinakatakot nila. Consists of soil, gravel, and sand, usually bound together by ice. The soil beneath has been kept at below zero temperatures for hundreds of thousands of years. But due to climate change, the permafrost is melting in Canada. Ayun. Dahil po sa climate change, itong permafrost ay melting. Mabilis po yung pagkatunaw, mga sangkay. So ito po yung kinakatakot ng mga scientists. Kahit nga ako, mga sangkay, medyo kabado tayo dyan. Kasi, guys, knowing pa lang na ito po ay tinatawag na zombie virus, we know what is that? Ano ang zombie? 'Di ba? Napapanood po natin yan sa mga movies.
At kung totoo man ito mga sangkay, kasi ngayon, pinag-aaralan nito mga scientist. Ang pagkakaalam ko, galing pa po sa France. Pero nakita po ito sa Siberia, sa may Russia. Ang problema nito mga sangkay, kung may mali silang magawa, na instead na makatulong ito, magkalat pa po itong sinasabing zombie virus. Siberia and Alaska. Scientists have begun planning an Arctic monitoring network that would pinpoint early cases of a disease caused by ancient microorganisms. So itong permafrost naman na tinutukoy dito ay bandang Canada, mga sangkay, na natutunaw na. Such a mechanism is likely to give advance warning to authorities to prepare the defenses in case of an outbreak. Yan, nakikita niyo mga sangkay, yan po. Kung papansin niyo itong mga bundok, wala na pong mga yelo. So nagsikalasan na. Sabi nga po ng iba mga sangkay, delikado po ito kasi nga po marami pong nasa ilalim ng lupa na kung ano-ano mga bagay na pinakikialaman po nitong mga scientists. Na posible po mag-cause ng mas malaking problema ngayon. Scientists believe that permafrost at its deepest levels may contain viruses that are up to 1 million years old. Diba? Naniniwala sila, pero bakit po binubuhay nila? Ba't pinipreserve? Ba't po nila hinuhukay at pinipreserve? And if they awaken, they can unleash catastrophic consequences. Pag nabuhay daw po ito, pag nagising itong mga to. So bakit nila ginigising? Bakit nila kailangan i-revive itong mga to? Diba mga sangkay? Ngayon, ito pa mga sangkay. Tingnan po natin ng ilang bahagi ng video na to sa Times of India. Scientists warn of zombie viruses lurking in melting Arctic permafrost, posing a global emergency. Ayan no, nasa 48 and 48,500 years na po ang nakakalipas. Ito mga nakikita po nila sa ilalim po ng yelo. Kung tawagin po nila ay zombie virus. Ayan no. Ito daw pong mga nakikita ng mga scientists sa ilalim po ng yelo ay possible daw po mag-cause ng, alam niyo yan, mas matindi pang karamdaman. Ito na pong tinatawag na tawag dito, zombie. Ewan ko ba sa mga scientists, mga sangga, instead na hayaan na lamang po nila ito, parang sila pa po ang nagdadala sa atin patungo po sa danger eh. Grabe, wag naman po sana, no? Ayan, no, rising temperatures from global warming contribute to that permafrost. Ay, ito kasi, ngayon, okay? Lagi naman natin pinag-uusapan yan, mga yelo na tutunaw ng mga sangkay. Doon nila nakikita itong mga ganitong klaseng tinatawag na zombie virus. Ngayon, pinag-aaralan nila. Ang kinakatakot naman ng mga ibang medical professionals o mga scientists, paano pag nagkamali ito mga scientist? Tapos kumalat ito, di ba? So, sa tingin nyo mga sangkay, ito yung tanong ko, sa tingin nyo possible ba talaga ang zombie in the future? Ang zombie po ay part po siya ng epidemic or pandemic disease. So, what do you think, guys? Is it possible na magkaroon talaga ng zombie in the future? Well, comment po sa ibaba ng inyong mga opinion. Now guys, may isa po akong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Then, i-subscribe nyo po, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. So, ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.